Thank you very much, Mai. And you confirmed my thought. I was thinking when I saw the pictures, sabi ko, ano kayang criteria nila dun sa sequence? Sabi ko, baka pwedeng yung length ng hair. Pero hindi maiksi yung buhok ni Sel Sabi ko, hindi man pwedeng beauty. Kasi pare-pareho kami equally beautiful. So ngayon, age. Oo, sa age talaga. Before I start, nakita niyo ba yung logo ng ating Women's Month this year? Napansin niyo ba? Asan si Ma'am Mary? Ma'am Mary, dito kayo sa harap. Siya yung presidente ng Association of Disabled Women. Ikaw po, halika. Oo nga, dito. Cora. Oo, dito ka, Ma'am Cora. Nakakwentuhan ko siya kanina sa labas. Ba't ka nasa labas? Sabi ko, pumasok ka sa loob. Kaya siya nasa labas dahil yung dalawang kasama niya, deaf and mute. At wala na daw tayong interpreters. Meron pa ba tayong interpreter? Pwedeng mag-interpret? Kasi ang alam ko lang po sa action please Xerox. O diba talagang opisina Halata, no? So Ma'am Cora, thank you for coming forward. Nakita niyo yung logo? Alam niyo kung sinong gumawa ng logo? Tinanong ko si Honey. Si Rika. Tayo ka naman, Rika. O, hindi to kasali sa 10 minutes ko, ad-lib to, Si Rika. Do you know why I like the logo? Notice this. This figure. Who among you have watched that presentation in TED Talk about the power of the pose? Napanood ni Teacher Sab. Ang sabi, isa sa natandaan ko doon, the power of the pose. The way we pose, di ba? Kaya yung mga Miss Universe, talagang tidal wave sila kung maglakad, di ba? Kasi kasama yon sa pose. Oo, at kasama sa poise. So yung pose na yan, sabi nila, kahit yung mga Olympics ng mga bulag, pag sila nag-cut ng finish line, how do they cut the finish line? How do they cross? With, like that. Can you do it? And they have never seen a person who finishes, diba? The line, the race. So, nakadalawa na tayong panata, hindi ko na dadagdagan, pero patatayuin ko yung lahat because this is the pose of empowerment and triumph. Everybody stand up. When I say great women, we all raise our hands. Can we do that, ladies? Yes. On a count of 3. Great women! Yes. May sigaw pa. Okay. Another time. Great women? Yes. Oh, kulang talaga sa pansin. And finally, great women? Yes. Congratulations. Pakitapik ang katabi at sabihin nyo, ang haba ng hair nyo. Diba? Lahat tayo mahaba ang hair. So, ako, siguro kamag-anak ko si Ma'am Sel, kasi pareho kaming sutil. Yung PCW gave us a title, but we both changed it. Diba? Ganyan talaga yung mga women, mga sutil. Tingnan nyo, that is the title assigned to me, but I changed it with this. I soar because I have wings. Diba? WINGS stand for Women of Integrity in Government Service. I soar, I fly, because I have women with me in my career, women of integrity in the service of the nation. Natutuwa ako kasi sabi ko, pag magkakasama tayo, the forces of the universe also gather. Diba si Teacher Sab, meron siyang lipad. Diba? Kanina, natandaan nyo? Uy, mga kapatid, natandaan nyo yung lipad. Meron din yung isang version yung, kaya lang English yon, yung I believe I can fly. Alam nyo ba yun? Hindi, yung chorus nun sabi, if I can see it, then I can do it. If I can believe it, there's nothing to it. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I can see it running through that open door. I believe I can fly. Thank you. 10 minutes na yun eh. Ay, hindi pa. Pwede pa, honey? O sige, pwede pa daw. Dagdag, bonus daw. Okay. So, I'd like to talk to you about how I have become. I grew up in Bicol. I am the eldest of 3 children. My father was a public school teacher, and my mother did odd jobs. Naglalabandera, pa bang mga ginagawa ni mother? Si Mudra, marami siyang talent, di ba? Tang memories ko, no matter how poor we were, yung damit ko pinakamaputi. At parang si Joshua, isaling na ng aking uniform, labatindi. At sa public school, nakatsinelas kami kasi public school, di ba? So nung high school, I got a scholarship from fellow Bicolanos residing in the US. And throughout 4 years, I only had 1 pair of shoes. And that explains, pag pumunta kayo sa bahay ko ngayon, kalahati ng bahay ko, puro sapatos. Kasi tuwing sweldo, bumibili ako ng sapatos dahil deprived talaga ako ng shoes. Oo, ganon, di ba? So yun ang aking umpisa. And growing up, just like what teachers have said, I knew my only path out of poverty was education. So, hindi naman sa nagmamayabang, di ba? Valedictorian, ganun, student leader, Shanalin, lahat ng mga awards, kunin mo na lahat. Para talagang pagdating ng entrance test, mamimili ka na lang at kung alin ang afford mo. Kaya ako UP kasi 300 lang naman ang tuition namin noon. And at the age of 18, I was working as a student assistant. So I was paying for half of my tuition. I was supporting my siblings. My younger sister went to Philippine Science and became also a DOST scholar. And my youngest brother from the Philippine High School for the Arts was admitted to Fine Arts. So, social na kami noon pa kahit konti ang pera namin. Kumakain kami sa Aristocart. Alam niyo ba yon? Yun yung mga cart doon sa likod ng dorm namin. Hindi yan yung Di ba? Oo. O, balik tayo dito sa aking topic para makafocus ako. Sino nakapanood ng movie na ang title ay Hidden Figures? Hidden Figures. Ayun, si Mai, napanood niya. Kayo hindi kayo nanonood ng sine? Diyos ko, ano bang social life nyo? Mga sister! O, kung wala na yan sa sinihan, bumili lang kayo ng mga DVD dyan, ha? Oo. Pwede na yon. Great. Ay, nako, abogado pala ako. Di ba't nare-record? Sorry, hindi ko yung sinabi. Off the record. Pakikat yun, ha? RTVM and PCOO. But the reason why I urge you to watch it is this story, this movie, tells the incredible narrative of 3 brilliant women, African-American, who worked at NASA. Yung isa, yung sa kaliwa, became the first woman engineer. The second one is the only woman who have worked in NASA. I think she's still alive. Who was doing the computations, the mathematical computations for launching the astronaut John Glenn to space, to orbit. Kaya ako nag-abogado kasi hindi ako magaling sa math. So wag niyo na akong tanungin kung paano niya na-compute. At yung sa kanyang, to our right, is a computer programmer who learned how to program the IBM computers procured at NASA. Ninakaw niya yung libro sa public library, nag-self-study, at ang maganda, hindi niya inangkin ng pangsakasa niya lang yung natutunan niya. Tinuruan niya yung mga kasama niya. So that when they were asked to serve in the computing section, sabi niya, I'm not going if I don't have all these women with me. So, this trio, this visionary trio, crossed not just race, 1960s to, no? Hiwalay pa yung mga black. Not just race, but gender lines to inspire others,
particularly women. At ang akin, the greatness of women who have great stories lie in what that story of these three brilliant women had. They had a heart for others. They were also enablers of people's dreams. Pangarap ko talaga maging doktor. Pero mahirap lang kami. Wala namang working student sa medicine. Di ba? O, so nag-law na lang ako para pwede akong may abogado. Just like Congresswoman Sara, sabi ko, I'm going to change the world. But when I got to UP, one afternoon when I was jogging around the UP Oval, I realized I can never change the world. But I can constantly change myself. And in that way, the world might also change. I have 5 things to share with you in my own story. I'll try to get them together. And the first one is that help people find a dream in government. That's very true. Hindi tayo pwedeng parang mga crabs na as you go up, hinihila mo yung iba pababa. No, that's not the way to succeed. That woman there was my grade school homeroom advisor from grade 4 to grade 6. There were 18 of us who were put in a SPED class, fast learners, mga autistic. Yung mga 3 months pa lang, tapos na namin yung curriculum ng DepEd. So, she made us do other things. We were in Girl Scouts, tanod, barangay tanod, nagtatanim kami ng mga talong, ng radish, nag-industrial arts, nagtatahi, choir, lahat. Why? Because, sabi ni Winona Ryder in the movie Little Women, you can be anything you like. And you can dream to be anybody you want. Don't let anybody tell you no. Mahirap ka, kumangarap ha. Diyan ka na lang, pagkatapos mo mag-high school, mag-aral ka ng caregiving, pumunta ka ng Saudi para dolyar ang pauwi sa amin. No. No. Don't let anybody tell you that. And as women, dapat tayo ini-enable natin ang pangarap ng iba, ang panaginip ng iba. In doing this, one is that we have to be a master wayfinder. Ako mahilig manood ng sine. Sino nakapanood ng Moana? Ay, cute, di ba? Si Moana yung little girl. Actually, alam nyo, kung hindi lang ako super agang umalis ng Manila kanina ng alas 3, dapat may dala-dala ako ditong sagwan. May binili akong sagwan. And I placed it in my office to constantly remind me what Mother Nature told Moana. Di ba? Na when she was looking for a leader who will lead her tribe, she was told, no, that's you. You are the master wayfinder. You should always find a way. Ay, hindi ako pwedeng ganyan kasi wala namang daan. Punyeta, they make the way. Di ba? Walang daanan sa UP dahil ako'y mahilig mag-jogging. Napansin ko, may isang ruta doon, hindi siya yung running path. Pero dahil maraming taong dumadaan doon, naging path na rin siya. Di ba? So, ganun din tayo sa pangarap. Kung hindi bukas yung daan na yan, buksan nyo. Di ba? The other point is that you should always know your worth. Don't let anybody tell you you are nothing and that you are not worth anything. Yung nagdadrive sa amin na dito sa sasakyan, sumalubong sa amin kanina, sabi ko, Dong, anong pangalan mo? Emil, ma'am. Okay. Sa Kapitolyo ka nagtatrabaho? J.O. lang ako, ma'am. Sabi ko, alam mo, Manong, bakit mo nilalang yung J.O.? Napaka-importante ng trabaho ng J.O. Siyempre, hindi na ako nag-emote kasi mahabang kwento na yon dahil si Jessica nandito. Nag-umpisa ako sa Department of Labor. J.O. ako eh. I was doing 2 jobs when I was in law school. I was teaching at the Department of Political Science at J.O. ako sa Department of Labor sa Intramuros. Sa umaga, papasok ng klase, nagbabasa ako ng cases na assigned. Sa hapon, habang nakasakay ako sa jeep, galing Dole, papuntang UP, binabasa ko naman at minimemorize yung caudals. Sa ngayon, sa traffic sa Metro Manila, mauubos mo lahat ng assignment dahil ang tagal bago ka makarating. Diba? Noong panahon na yon, wala pang traffic. But there is always value to ourselves and what we do.
Kanina sabi ko, nakakahiya naman, parang ang gaganda ng mga co-speakers ko. Sabi ko kay Chubby, Chubby girl, tumayo ka nga. Si Chubby ay aking, tumayo ka, ba't kinahihiya? Girl ka naman. Oh, yan. So sabi ko kay Chubby, parang mukha naman akong dugyot. Yung mga picture ng iba kong co-speakers, ang gaganda. Pupunta ako ng Ayala Mall. Sabi ko, magpapa-blow dry ako ng buhok. Sige ma'am, sabi niya. Nakakatuwa. Yung nagbo-blow dry sa akin, pangalan niya, Aini. Basta kung ano-anong pinagkwentuhan namin. Tapos sabi niya, habang binoblow dry niya ako, nagme-makeup ako sa sarili ko. Tapos sabi niya, buti ma'am magaling ka mag-makeup. Sabi ko, yes. My 12-year-old ballerina daughter taught me. Yeah, that's true. And sabi ko, in fact, mas magaling siya sa akin. Nagko-contour siya, at saka marunong siyang maglagay ng false eyelashes. Sabi ko, pero alam mo, Aini, ang pinaka-importante sa lahat, tandaan mo, kahit wala kang makeup, kahit wala kang lipstick, basta meron kang kilay, okay ka na. That's true. It defines your face. Do you know what she said in reply? Which kept me quiet. And I said, I'm gonna tell that story this afternoon. She said, kasabi ko sa kanya, ikaw ang ganda ng kilay mo. Totoo yan, ma'am. Kasi, nung nagloko yung asawa ko, iniwanan ako ng babae siya, meron siyang Magdalena. Nag-aral talaga ako, ma'am. Umaga pa lang, bago ako pumasok, nagkikilay na ako. Totoo yan, ma'am, sabi niya. Malalaman mo lang pala yung value mo pag meron ka ng pinagdaanan na ganyan. So sabi ko, talaga? So ano nang nangyari? Ay, nakita niya ako, ma'am. Realize niya na. Meron pa pala akong natatagong kagandahan. So bumalik na siya, ma'am. So nagkabalikan na kayo? Yes, ma'am. Sabi ko, oh, that's good. So, kumusta naman kayo? Naiinis lang siya sa akin, ma'am, kasi maaga pa lang daw sabi niya, ano ba yan, di ka pa nga nag-almusal, nagkikilay ka na. Di ba? Care ko. Di ba? O, wag kalimutan, mga girls. Ha? Ang kilay. Shh, tama na, nagtitingin na kayo ng mga kilay. Kilala niyo siya? Kilala ni Mayi. Sino siya, Mayi? Dr. Susan Pineda Mercado. I call her Tita Susie. She was my boss at the Department of Health. I was a technical staff when Secretary Flavier was secretary. She was the head executive assistant. Today, she is a director at the WHO. And she said, Hoy, Tonet, yung mga seminars mo, ha? Smoking is the new sitting. Kaya pinatatayo ko kayo. Kasi magkakasakit kayo sa puso pag matagal kayo nakaupo. Smoking has the same effect as prolonged sitting on your heart. But one thing that Tita Susie has taught me, which I have kept in my career, whatever decision it is, if you are making choices in terms of where to go, what work to do, sabi nga kanina ni Sel, maraming offers dyan. But remember this, it should never be about the money. And this I have learned in my own career. 27 years na pala, no? Di ba mukha lang naman akong 27? Ganon. No, but I realized, if you find what you love to do, and you do what you love, the money comes. Medyo matagal-tagal, pero darating din. Hintayin nyo lang. Wait lang, ha? Patience lang. Hindi yan now na. But it will come. But this also, I would like to link to what Malcolm Gladwell said in his book, Outliers. Sino pong nakabasa nun? Mga walang yaka kayo, hindi kayo nanonood ng sine, hindi rin kayo nagbabasa, hindi rin kayo nagpa-parlor. Aba, dapat balance ang mga women's lives. Imagine, nabasa niya. Nung inaral niya yung phenomenon, bakit successful yung ibang mga tao? One of the things he said was that you have to spend at least 10,000 hours doing that same thing. Lea Salonga. Diba? Simula bata. Sarah, Rep Sarah, dapat practice ka para ipanonoorin ka namin sa teatro. Manny Pacquiao. Hindi lang siguro siya 10,000 hours. Kasi pag may laban siya, yung training niya, di ba? Talagang sobrang dami. Yung mga teachers, sino po ang mga educators dito? Ayan, di ba? 10,000 hours din kayo. Yung mga policewoman, tayo nga kayo.
Kayo ba'y kasama sa mga nagtutukhang? Dapat 10,000 hours din yan. O yun. Within the parameters na sinabi ni Congresswoman Sara. BJMP. O, paano magdisiplina ng mga preso? 10,000 hours. Find what you love to do and spend 10,000 hours on it. It should never be about the money. Kasi pag pera ang naging batayan, sukatan, at naging basihan ng desisyon, sabi ng matatanda, di ba? Totoo naman lalo na pag sweldo natin, alam na alam natin, yung pera dumadating tapos dumadaan, nawawala rin. Correct? But in your career, the relationships that you build will far outlast the amount of money that you have in your bank. Relationships, they're more important than money. Sabi ni Celia kanina, prinsipyo, values, they will outlast you. Correct? Tama? May tama. Yon. Third, find your pack. Sino nakabasa dito? Women who run with the wolves. Ayon si Sel. Ang bigat-bigat ng librong yun, ano? Hanggang ngayon, hindi ko pa siya natatapos, kahit speed reader ako. Kasi kailangan nag-emote ka. Ganon. Pero tayong mga women, para daw tayong mga, Teacher Sab, anong Tagalog ng wolf? Lobo? Oo, para tayong mga lobo. Sa Bicol kasi yung lobo, balloon. Oo, lobo. Para tayong wolves. And wolves stay in their pack. Sino yung mga best nyo? Ayun, magkasama sila. That's nice. Eh, di ba? Marami kayo, may mga best. Ano ba mga tawag nyo? Ha? BFF? Oo. You have to find your pack. Bakit? Lalo na tayong mga taong gobyerno, thankless po magsilbi sa gobyerno. Kahit makuba ka na dyan, makulot na lahat ng hair mo. So at the end of the day, ilan ang magsasabi sa'yo pag pauwi ka na, "Hoy, ma'am, salamat po ah." Diba? It's a thankless job. So you need to find your women pack. Yung nasa picture na yan. Sa gitna si Mundita Lim. Kilala niyo ba siya? Siya yung nasa PAUB. Yung endangered na mga animals. Yung hinuhuli nila lahat ng mga nagpapasabog ng corals, yung mga nagpo-poach ng mga pawikan. Ito si Asek Cora Davis ng DENR. Kakamatay lang ng asawa niya. Biglaan. So, importante rin yun na meron kang pack. Because in times of grief, in times of loss, nandyan ang mga best. Di ba? Ito yung anak ko, 12 years old. She's a ballerina. O, tingnan mo, di ba? Pag naka-costume na sila at nagsasayaw, para silang mga nasaniban, ang galing-galing nila. Pero, yan, in their free spirit mode, yan, para silang mga baliw. Kaya ang pangalan ng grupo nila, Taliw. The Taliws. They call themselves the Taliws. Yung ta, mga matatakaw, at yung liw, mga baliw. Mga matatakaw na baliw. Sa grupo nila, bawal ang mga nagda-diet. So pagkasama ko yung mga batang yan, every now and then, when I'm not in my usual high spirits, I go to the ballet studio, I fetch the girls, I spend time with them. Usually, I treat them out to dinner. Nakakatawa yan pagdating nyo sa restaurant. Ay, Tito Tonet, there's bulalo. Next page. Wow, there's crispy pata. The other girl, my favorite is kare-kare. O, di ba? Ang sarap-sarap nilang kasama, makakalimutan nyo lahat ng problema ng gobyerno. So, dapat meron kayong mga best. The journey of public service can be lonely at times. So, you need to find your pack and stick with and do your best. Third, pang ilan na ba ito? 4 na yata ito. Sino nanood ng Dory? Finding Dory. O yan, marami. Oo. Anong sabi niya? Di ba si Dory, makakalimot din, super senior moment, tapos she gets easily discouraged. What was the advice? Just keep swimming. Do you know that lady in the picture? Hindi nyo na siya maalala? That's Pat Santo Tomas. Patricia Santo Tomas, the first administrator woman of POEA,
Civil Service Commission na unang babae din. And when she was Secretary of Labor, she took me as one of her assistant secretaries. Kaya sabi ni Jessica kanina, Ma'am, di ba kayo si Asek Aliones? O ako yon. Sabi ko, kwento-kwento kami. Sabi niya, Ma'am, hindi kita nakilala kasi noon maigsi ang hair mo. Talaga, long hair na ako ngayon. Sabi ko sa kanya. But that was Ma'am Pat. I was the youngest in the team, in the management team, when I was her assistant secretary. And except for Linda Herrera, who spent some time with us, I was the only woman. Some people called me girl. And yet, ako yung taga-baston ni Ma'am Pat. Kaya galit sa akin yung mga lalaking undersecretary. When I get discouraged, Ma'am, baka naman pwedeng, ay nako, ignore them. Just focus on your task. And she reminded me of what Dory said, just keep swimming. Yung isa, in a different way, who gave me that same advice, is the husband of Tita Susie, former Senator Orly Mercado, who, when he was Defense Secretary, got me as his Assistant Secretary for Personnel. And we were in reform mode. Sabi ko, Sir, ba't ba ako nandito sa kampo? Hindi, this is not my world. This is a man's world. I'm a lady, I'm a young, and naku, sila doon, di ba, mga old boys club. Tapos, since ako lang yung babaeng bagets, lahat ng sisi sa'yo. Siya kasi, kahit na, wala nga akong kinalaman dyan. One evening, mga 10 o'clock, nasa office pa kami, paglabas ni Sir, nadaanan niya ako. Sabi niya, why do you look so gloomy? I said, Sir, hindi ko talaga alam if I should stay doing defense work with you because I really want to move to public health. Bakit? So I told her, yung union ngayong araw, galit sa akin. Hindi ko naman ginawa, ganyan-ganyan. Si General so-and-so, ganito, sinisiraan ako, ganito daw, ganito daw. Tapos sir, yung sa Navy, may kumakalat na chismis, ganito daw, ganito daw. Sabi niya, Tonette, you will never get to your destination if you stop at every barking dog. Can you say that? You will never reach your destination if you stop at every barking dog. With all due respect to dogs. So, simula nun, nga no. Simula nun, pag may iniisip ko, pulgas ka lang ng dog. Ganon. And then, go. Diba? Carry lang. Oo. Just keep swimming. Yan. Kilala nyo yan? Sino ang mga virgin pa dito? Tatlo na lang? 2, 4. Naku, si Chair. Si Chair Bukoy, virgin daw. Pagkatapos nitong part ko na to, lahat tayo virgin. Sino nakakakilala dito? Do you remember her? The late Emilia Bongcodin, DBM Secretary. Do you know that when she died, we had to pull money to buy her yung graveyard niya, kung saan siya ililibing. We had to pull money for her nicho, the coffin. And to think she managed trillions of, di ba, of our money every year. Nakita nyo, alam ko yung kanyang yung hair clip niya dyan, paper clip. Kaya sabi ko kay Honey kanina, Uy, Honey, pulutan mo yung paper clip, maraming uses yan. It's non-biodegradable at pwede mo yung gawing hairpin. Yon. Si Ma'am Amy yon, Bongcodin. She is a virgin, and we all should be as women. What do I mean? Ang definition ng virgin is a woman who is complete unto herself. Can you say that? A woman who is complete unto herself. So, sino po dito ang mga virgin? Dumami-dami. Oo. Yung iba may mga drama pa talaga sila na yung, you complete me. Ganon. Ganon. Char lang yon, char. Hindi yan totoo. We are complete unto ourselves. Our career does not define us. Our money in the bank does not define us. Your past should not define you. This present, what is you, what you have become. Your complete self. That's you. Bilbil, diba? Stretch marks, that's you. That's part
of our virginity. A virgin is a woman who is complete unto herself. Great women are virgins. Yes? Great women are virgins. True or true? True. Very good. Galing kayo sa multiple choice. So, what's my other point here? If you are complete, then you are whole. You are not broken. Correct? Okay. Sino yung mga math teacher? Ha? Saan galing yung word na integrity? Integers. What are integers? Not divisible. So, if you are whole, you have integrity. Therefore, if you are a virgin, you are a person, a woman of integrity. Who are virgins in the room? Yes! Ay, bakit wala yung iba doon, ano? O, sige. Iniisip pa nila. Sige, mahaba-haba naman ang Women's Month. Isang buwan yan. Ha? Sana bago matapos ang March 2017, virgin na kayo lahat. Okay, this is my last slide. And if you noticed, that's where I started. The hidden figures. Sino sa inyo yung gumigising ng alas 4 para magluto ng baon ng anak? Tayo kayo. Tayo! Hindi ko sinabing raise hands. Sige sir, kasama ka. Oh, tayo. Tayo. Ma'am, straight lang tayo. Hindi yung parang nahihiya. Proud. Okay. Sino sa inyo? Hindi, wag kayong umupo, ah. Yung aking EA, naku, pag Sabado hindi mo yun mapareport kahit anong mangyari. Bakit? Sa awa ng Diyos, yung 8 hours ng Sabado, anong ginagawa niya? Naglalaba siya. Sino dito ang tuwing Sabado, naglalaba? Tayo! Tayo! Everybody stand up. Okay. Oh, kayo rin yun, 2 beses na, di ba? Sino sa inyo na ang Sunday night sagrado dahil yun ang gabi ng pagpaplantsa? Tayo! Tayo! Oh, di ba? O yung swerte naman itong mga co-speakers ko sa harap, hindi sila naglalaba, nagpaplantsa, hindi rin sila nagluluto. Talaga? Kayo ba? Hindi Sunday. Ano, ibang schedule? O tayo na rin kayo. Tayo, oo. Mukhang mas hidden yon. Kayo, ano mga ginagawa nyo na hindi namin alam? Yung mga nakaupo. Senior citizens, maliban kay Ma'am Cora, sino dito na at one point in your life, you wanted to give up? Because you felt nothing is moving. At umiiyak ka na lang. At walang ibang nakakakita sa'yo. Tayo! Punyeta, meron pa rin mga hindi tumayo. Ano ba kayo? Ha? Mga elemental o alien? Hindi ba kayo tao? Sobrang swerte ng mga to sa buhay. Okay. Lahat ng mga tayo, palakpakan natin. And I'd like to request you to sit down as I end my sharing this afternoon. Hidden figures. When I was walking out of the movie house, I thought, oh my God, that's the story of every woman I know. Of every mother I know. Of every sister I know. Of every friend of my staff who juggle work and housework, who juggle their own careers and personal aspirations. And we feel like, my God, all of these are hidden. Diba? Sometimes nobody sees it. But I'd like to end with a slide with that reminder that after all, at the end of everything, nothing is hidden to someone. There is a divine power that sees all, that sees everything, that sees your pain, that sees your longing, your dream, your wanting to go on, your wanting to not give up. So I hope that my sharing this afternoon, kung meron kayong iuuwing isang bagay, ito na lang yon. Know that the divine is present in our lives. And what I like about this divine is that he was first among all to believe in the power of women. That's why he asked Mary,
Probably he did not ask. He designated Mary, huh, to be one great role model of women, of servant leaders in the world. I'd like to end with the story of Balaam. Do you know Balaam? Huh? Who knows the story of Balaam in the Old Testament? Balaam was a great warrior. He never lost any battle. All the wars he fought, he successfully won. He was a triumphant warrior. One day, on the way to the battlefield, when he rode his donkey would not move. He kept the donkey, whipped the donkey, kept kicking the donkey and whipping the donkey, but the donkey did not budge. The donkey of Balaam had a gift from God. He had a gift of seeing things ahead. And he knew that 100 kilometers away, there was an ambush waiting to happen. But the donkey never moved. After a few minutes, the news came back that the troops who went ahead all perished in the ambush. And Balaam was the only one who stayed alive. And remember, the reason was he was saved was because his donkey did not move. So if your donkey is not moving, thank God. And you wait a bit. For all you know, you are being rescued, saved, and being reserved for something best, maybe even the greatest. Maraming salamat. Good afternoon. So, sino ulit ang virgin dito? Maraming salamat, Ma'am Tonet. Yes. Yes, please, ma'am. Si Ma'am Tonet has also seen, I was able to see her in her different manifestations across my work with government as well, with Ma'am Susie and the others. But thank you for all those lessons and all the movies we should all be watching now, right? So let us begin with our memories of the movies that have shaped us and how the story of Ma'am Tonet resonates in our stories. Mga best. Mga best, now is your time. Please? Nag-emote pa sila. Ninanamnam. Sino nag-notes dito? Hindi ba sila bibigyan ng ano? Bibigyan ba oo. sila ng PowerPoint na isi-share? Isi-share daw. So binanggit niya yung mga pelikula, Finding Nemo, Finding Dory, Hidden Figures, which is showing now, Moana, the book Outliers. Actually, Malcolm Gladwell is a really good author. He writes really good books on economic theories. Who else? What are the other? Women who run with the wolves. Yes, I don't think there is a lack of question because I think Sarah has a question. Okay. Please, Sarah. Just a manifestation. Yeah. Manifestation? As regards Diyos ko, nakaka-nervyos. Hindi po, tungkol lang po dun sa Oo. presentasyon. Parang pinakita nyo po ayun, kung paano importante yung mga relasyon sa pag-achieve ng mga gusto nating mga achievement. Check. Ang dami nyo pinakita mga kaibigan, Correct. kapamilya, anak. Ayan, relationships are really the best achievements. Kaya po, we cannot undermine that Correct. truth. Ay, naku, Thank you meron ng sponsor yung budget ko sa house. O, di ba? Relationship din yun. Thank you, Ma'am Sarah. Thank you, Representative Elag. Do we have any other manifestations that we can later on transform into a resolution? Yes, please. Resolution. Okay. Good afternoon once again. I'm quite interested about the stories that you not quite, but it's really very much interesting to know some of the stories. But at the back of my mind, while sitting down, I felt like, ano kayang klaseng mga husband
meron tayong mga wives na ganito tayo ka-empowered. So I felt like maybe in one of the occasions we could also hear a story of the man behind the empowered women, something like that. Because in reverse to the quotation, in every man's success is a woman, I believe in every woman's success is also a very empowered man. So you would like Baka also to acknowledge. disempowered, kaya successful. Kasi pag empowered din yun, magka-clash. So behind every empowered woman is a disempowered man. Yeah. With all due respect to the men, we love you. Oo. There are hard and soft powers, no? Correct. There are quiet and strong Pero sabi powers. nga ni Representative Sara, relationship, di ba? So, it's a partnership. Partnership. Si Vice Gov may sasabihin. Yes, in defense of the men. Yeah, because I was asked that question many times when I became vice governor. I was acting governor, by the way. And behind every empowered woman is a It's very supportive. confident Yeah, man. correct. I remember my husband. When I first became vice mayor of a city at the age of 27, kasi yung aking political career na hinto-hinto because I took care of Paulo, your Okay. classmate. Yung anak ni And- ma'am, classmate ko pala. You see, Sa law school. I told you I'm So, 75 years old. I feel very young. Tinet is young enough to be my daughter. Kasi yung anak ko, classmate ko kaklase si niya. Paulo. So, I was so nervous. You know, my first day at a session when I presided and I said, Dad, kasi lawyer din yung asawa ko, UP din. Pero class 62. Wow. Hindi pa tayo pinanganak nun. Hindi pa. Si Paulo nga, 1970. Ay, naku, kaya mo yan. Sabi niya, Robert's Rules of Order lang yan. Basahin mo yan. Ganun. Man, he was very confident. He gave me the strength to go ahead without, actually giving me the push. So, in defense of the men, The support. behind every woman, empowered woman is a very confident man. Yes, that's true. Thank you, tita. O, di ba? Talagang words of wisdom. Oo. Sino pa ang mga single ladies dito? Hanapin niyo yung mga pamangkin ni Vice Gov, asawa niya. Kasi kailangan natin ng ganong breed ng mga kalalakihan. Humayo kayo at magpakarami. Pagpakarami. Oo. At paramihin pa natin yung mga insights. Ang galing ng segue ko, di ba? Oo, correct. Yung Wala mga na, uwi-uwi na kalalakihan, sila. Yung mga kalalakihan. Baka we'd malayo love- pa ang uuwian nila. Yes, but we'd love to hear the men in the audience to share your insights. What are you inspired by women? You've heard Ma'am Tonette speak about her journey. You work in government, and you're here with us today. Please, sir. We'd like to hear your thoughts. Yes, ma'am. On behalf of the men. Attorney, I've been in government service for 30 years. And I'll be retiring hopefully next year. Wow. When the RAT plan will be approved. You see, the regional director of the SWD, and I am now the OIC Assistant Regional Director, we want to leave government service with clean hands. And as a resident ombudsman for almost 7 years in the SWD, I knew many graft and corrupt practices, not only, of course, I don't say that it's very many in government in the SWD. I am proud to say na it's a very negligible lang for mga lang ng mga officers. Pero lots in other government agencies. That is not the reason why I would like to retire earlier. But I was touched by your message, especially the divine that you're saying. Because my plan is really to do a missionary work after retirement. And our first speaker this morning, she inspires me of having that, Cacao. And now it is clearer, no? On my direction, that God is leading the way. Leading the way that before or after my retirement, I would have that missionary work wherein I can still continue to serve the poor people,
not because I am only or out of the government service already. Thank you, Ma'am, by inspiring me now. And may I ask for a personal permission? I love your ad-libs and I am happy. Pwede ko bang magamit yun? Mabaro Pwede yun, po. Ma'am. Oo. Pwede po. Oo. I salute you. I salute And I salute you back. Godspeed. Thank you. Thank you. Thank you very much. If there's, oh yes, Aba! the confident man. We have it Yes. here, ladies and gents. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, compañera. I'm Attorney Albert Puntalbro from the Social Security System. Kaya pala familiar ka. Oh. Ganito lang po. Actually kasi, I've been the designated point person for gender and development for the congratulations. SSS Visayas Group. And dala-dala ko talaga yung mga kasamahan kong kababaihan sa SSS kasi sabi ko, we badly need to support the women in our workplace. And parang yun kasi yung parang naging advocacy ko na rin, na parang tulungan talaga yung mga kababaihan sa workplace namin na para itaguyod at ipakita at iparamdam sa kanila na empowered talaga yung mga women. Maraming salamat, attorney. Yes, employees natin. And I think it's very important na kumbaga sa end ng management, dapat kahit lalaki ka man, no, dapat yung support mo nandun din dun sa mga kababaihan. Dahil alam natin na meron talagang gender inequality kahit man sa loob or sa labas ng workplace. Maraming salamat po. Sana'y dumami pa kayo. Thank you very much. May your tribe increase. So ang gender, 'di ba, is really, sabi nga ni Teacher Sabs kanina, it is really identity and Correct. it sees no gender. So love of people of country. Thank you, sir. Do we have more? What? I don't know if you all have. Thank you very much, Ma'am Tonet, but we'll call you again. The story that Ma'am Tonet shared is her, I think, your love letter to yourself of the Is work it? that you've done. I write pala every day. Yun, no, because it's necessary for us to remember. Because we often forget. We are in a flurry of things, juggling so many identities, Correct. so many responsibilities, even for men. And that is why when you liberate women, you also liberate men. You liberate humanity. Exactly. Because